Good morning, Miss Katrina. Good morning, sir. Today is the 19th day of May, the year of our Yes. Lord 2024. Here we are again. Here we go again sa ating masterclass. Yes po. It's being held every Sunday, 9 a.m. onwards. So, today we will study marriage. I hope hindi ko pa na-present to the last time. Na-present ko na ba sa iyo itong slides na to? Mukha pong, opo. Okay, so alam mo na ang meaning ng marriage? If we will review, Sige po. Review na lang po tayo. sige. Ang marriage ay permanent union. Yes po. Walang karapatan daw ang sino man dito na pumasok sa marriage ang may right, no? Walang right daw ang sino man dito pumasok sa marriage, walang right na ito ay buwagin, no? Okay. Or gibain because ito ay isang institusyon na permanente. At ang susunod na dito ay ang batas. Okay? Now, natatawa ako dahil gumugulong na naman ang divorce bill sa Senado sa Congress. Nabasa mo ba yun? Nabalitaan mo? Nabalitaan ko po pero hindi ko in detailed na Oo, kita. nasa second reading na. So, ang susunod na dyan ay third reading at iaakit sa Senado. Then, makakarating sa Malacanang for the signature of the President. Yes. Alam mo ba ang ating sistema bago maging batas ang isang batas ay kailangan pirmado ng Presidente. No? Oo nga. Kapag dinala sa opisina niya, pero hindi niya inaksyonan, hindi niya pinirmahan, ito ay nagiging batas pa rin. Alam mo ba yun? Oo. Oo, alam ko po. Oo. Parang, ano ba yan? 6 months ba? Or 6 years? Ewan kung ilang taon. Basta magiging batas pa rin siya. Oo, hindi ko lang naalala. Pero buwan lang yan, months lang. Months Oo, lang yan. months lang. Unless i-veto niya. Di ba? Kaya napakadelikado kapag ito ay nakarating na sa Malacanang tapos walang ginawang action ang presidente, ang kanyang executive branch, talaga nasa alanganin na tayo. No? Oo nga. It looks like na laging sinasabi ng mga divorce advocates na tayo na lang daw ang walang divorce sa buong mundo. Dinadahilan pa yung Vatican, ano? Dinahilan pa yung Vatican. Does that mean na napakatalino na natin kaysa sa Vatican? Di ba? Does that mean na napag-aralan na natin ito at masyado nang late ang Vatican? Oo. Oo, kaya inuunahan na natin na magkaroon ng divorce law, di ba? Napakagaling ng ating mga lawmakers. Oo, kaya dito ko nakikita na nakalagay na nga sa family code na hindi pwedeng buwagin ng sino man. And here they are creating a divorce law para gibain ang institusyon. Nasa Article 15 yan ng ating konstitusyon na ang family is the foundation of the state. And the marriage is the foundation of the family. And we studied in the past 3 modules, 3 sessions natin, na ang pundasyon ng marriage ay sino? A man. The foundation man. of marriage. The man, because siya ang nagsimula ng marriage. Siya ang nag-initiate ng marriage. Siya ang nag-umpisa ng marriage. Nananahimik ang babae. At dahil pumayag si babae, nagkaroon ng marriage. Diba? Kaya nga mamaya, pag pinag-usapan natin yung pinagmulan ng marriage from the very beginning, from where it all started, because nandun yung totoo, nandun yung katotohanan, magugulat ka na after they are both required, no? After sila pagbili na ng Diyos to go forth
and multiply. But be fruitful first. No? Magugulat ka na they both became or become the foundation of the marriage. Kung babasahin mo ang kilos ng Diyos sa pag-create niya ng marriage, you will understand, you will realize na dalawa sila supposed to be na pundasyon na ng marriage after nila magkasundo. Mhm. After nila magkasundo. Kaya it's a wisdom for me yung ginagawa noong unang panahon na pinagpa-partner yung smart na lalaki sa smart na babae. It became a wisdom for them na magpuproduce ito ng productive citizen, yung partnership nilang dalawa. So, hindi ini-embrace ng Pilipinas yung idea na yan. Hindi natin ini-embrace yung culture na yan because hindi siya naging culture actually. Dahil pili lang tayo ng pili kung sino available dyan na magkagusto sa atin, pinapatulan na natin. Di ba? Kung sino yung nandiyan dyan kasi may mga babaeng naiinip. Walang pumapansin sa kanya. Kung sino na lang yung dumating, eto na yun. Di ba? Sino na yung matapat, lalo na kung tumuntong na siya ng 30 years old, wala pa nanliligaw, di ba? Oo. Kasi yung kapasidad ng babae para magbuntis, may limit eh. Di ba? May limitation. Darating yung time na mahirapan ka ng magbuntis o manganak. And so, itong marriage na ito ay napakasarap pag-usapan because dito nagsisimula lahat ng blessings or problema natin. Oo. Di ba? Totoo. In the family. Oo, dito talaga. Kaya hindi ito pinangangahasan ng mga colleges and universities na pag-usapan itong marriage. Wala naman silang scientific studies na ginagawa tungkol sa marriage. Wala naman eh. Merong isang course sa University of the Philippines, Diliman, na nagtuturo about family life and child development. Pero it does not necessarily focus to the marriage. Okay? Bakit? Because alam nila from their hearts na ang marriage ay creation ng Diyos. And estado sila, takot silang pagbasihan ang Bible to be their source of studies concerning marriage. No? Takot sila doon because we are in a democratic country. There's a separation of church and state. And did you know that kaya nila hiniwalay ang church and state sa democracy system? Did you know why? Bakit po? Kasi magkasama yan talaga before. Magkasama ang church and state sa pagpapalakad ng gobyerno. Kahit pa nung unang panahon, kahit pa nung panahon ng Roman Empire. Magkasama yan. Kaya pag ikaw ay nasa simbahan, nagsimula, alam mo kung saan nagsimula yan? Nung panahon ni Constantine, na dineclare niya ang Christianity bilang official religion ng Estado. Okay? Pag umatas ka, pabalik sa history natin. Constantine was the very first Roman emperor to embrace Christianity. Alam mo kung bakit? Kasi yung nanay niya, si Empress Helena, ay nagka-interes na pag-isahin ang mga Kristiyano kasi nga nagpapatayan. Nagpapatayan, puro gera. Lahat ng kumikilala kay Jesus Christ, nagpapatayan. So, para maging peaceful ang kanilang pamumuhay bilang isang bansa at isang empire, hinanap ni Empress Helena ang fragments ng cross ni Jesus Christ. Yung fragments, yung kahoy. So hinanap niya yun, bumiyahe sa Jerusalem, at may nakita siya, inuwi niya yun sa Constantinople, na nasa Turkey before, at napalapit si Constantine kay Jesus Christ. At ito nga si Constantine ay nagkaroon ng dream daw, no? Dream
na inutusan daw siya ng Diyos na pag-isahin ang mga tao through Christianity. Okay? Makikita mo yan sa isang video sa YouTube about history. So, dineclare, nag-issue sila ng batas na recognizing Christianity as the official religion of this state. Okay? Kaya magkasama ang estado at ang simbahan sa pagpapalakad ng gobyerno noon. Kaya matatapang yung mga pari noon eh. Kasi hawak din nila yung military ng gobyerno. Matatapang. At yun ang naging way nila nung mahati ang Roman Empire, yung idea na yun, yung pagsasanib ng ng gobyerno at ng simbahan, yung pagsasanib na yan ay effective, very effective to use to colonize a country. Okay? To colonize a country. So, here we are. Dahil sa democracy na unang pinick up ng Amerika, siyang ipinakahalat sa atin bilang better idea to govern the people. Na siyang tinatawag na democracy. Maganda yung idea, maganda yung concept, pero meron ding side effect. Okay? May consequences. Yeah, may side effect. May good and bad consequences. Sa gobyerno ng Diyos na pinakilala niya, yung kingdom, yung kaharian, pinakilala niya yun sa Biblia eh. Kaya doon natutunan ng bawat kingdoms ang setup. Sa Biblia lang nila nakita yan. Paano patakbuhin ang gobyerno through a kingdom or one ruler only. One king. Okay? Then, sa political science, sa aming pag-aaral, mas lalo kong na-validate na mas effective sana yung kingdom kung yung king na namumuno ay connected sa Diyos. Connected sa Diyos all the time. Kasi siya rin ang judge eh. Siya rin ang maghahatol. Siya rin ang magbibigay ng yaman sa mga tao. Ganun ang setup ng kingdom. Walang gutom dapat sa kanyang kinasasakupan. Kasi tatawanan siya ng ibang hari. Hindi totoong king ang isang bansa na pinamumunuan ng isang king na naghihirap. Hindi totoong king yung ganun. Okay? And so, if we go to the system of the government, yung pinakilala sa atin nila Socrates, is the idea of Socrates na mayroong rights ang tao, which was developed by Plato, na hindi siya ganun sinuportahan ni Aristotle. Bakit? Hindi siya 100% sinuportahan ni Aristotle. Bakit? Iba yung idea ni Aristotle eh. Na yung pagiging elite or pagiging mayaman mo sa isang bansa ay pwedeng magbigay sa iyo ng chance to be a ruler, to be a king, and not from the poor people. Hindi manggagaling sa mahihirap na sektor ang isang magaling mamuno. Okay? That's the idea of Aristotle. Kaya nga si Bonifacio hindi maboto-boto yan kasi ang tingin sa kanya mahirap eh. 'Di ba? Saka violente kasi puro violence yung kanyang idea. And so, let's see paano ba pinatatakbo ng Pilipinas ngayon ang ating bansa. Anong idea ba yung nakuha nila? All of them came from the ideas of the Western world. Ang Western world ngayon ay kinabibilangan ng United States of America. On the side na lang yung British, yung European, on the side na lang yan. Sila na lang yung nagtutulak sa American government to push this policy, push this. Na balitaan mo rin ba na ang nagpapatakbo ng ating mundo ay parang 3 o 4 lang na malalaking pamilya na sobrang yaman. Na nasa kanila ang 97% na yaman ng mundo. Grabe. Oo, 97% na yaman ng mundo according to studies din. At 3% lang ang naiiwan sa atin. Yung yaman ng buong mundo, 3% lang ang nasa atin.
97% yung kanila. Magugulat ka Sino talaga. yun? Sino Sila yun. yun? Sila yun. May mga lumabas na reports during the pandemic na sila rin yung nagdesisyon yan para magkaroon ng pandemic. Inuulit lang nila yan. Kasi during the Great Depression, merong bubonic plague. Kung naalala mo sa history, may bubonic plague na nag-last for 2 years. Walang gamot talaga silang makita at talaga nagkasakit ang maraming tao. Alam mo, intention nila noon, kaya nagkaroon ng plague para magbawas talaga ng populasyon. Oh. Sila yung pamilyang mayayaman, super yaman, na naniniwala sila, ito mentality nila, naniniwala sila na they are gifted by the gods to rule the world. Okay? Kaya most of them nakatira sa Amerika. Na secretly, sila din yung nagfa-fund. Sila yung nagpopondo sa bawat policy na gusto nilang ilabas na susundin ng mga susunod na bansa na miyembro ng United Nations. Okay? Pinagtiyagaan ko pag-aralan yan sa loob ng 2 taon ng pananahimik natin sa bahay during the lockdown pandemic. Pinagtiyagaan namin pag-aralan yan talaga. Saka namin na-realize na talagang we are not in a position to, dahil sa mahina tayo, kulang ating resources, di ba? Hindi tayo kagaya ng Japan na kahit napakaliit na bansa ay nag-invest sa tao. Even Singapore, nag-invest yan sa tao, nag-invest sa armed forces nila. Hindi sila pwedeng sindakin Di ba? Hindi pwedeng sindakin ang Taiwan. Hindi masindak-sindak ang Japan. Hindi masindak-sindak ang South Korea. Di ba? Kasi may mga policy sila na nag-invest sila sa tao which made them stronger now. Tayo, saan tayo nag-invest? Nag-invest tayo sa awa, no? Sa mercy. May awa ang Diyos, anak. Gawa din ng religion yan, di ba? At ano pang investment tayo? Sa pagpaparami ng baby. Yan ang mga in-invest natin. Kaya nga sabi ko sa isang post ko, kung ang mga Pilipino makikipag-cooperate sa Estado by organizing their lives, paano yun? By organizing himself first before getting married, before forming a family, putting everything in order first. Walang lalabas na problema sa society. Walang family problem na lalabas sa korte. Para gastusan ng gobyerno. Diba? And so on and so forth. Ang effect ng dysfunctional family ay bumabalik sa ating society. At sino sumasalo? Ay di yung gobyerno. Ano gagawin ng gobyerno? Kailangan ng pondo para ayusin itong social ills. Di ba? Para makabawi ang gobyerno sa mga nilabas na pondo, kanino uli kukunin yun? Sa mga taxpayers. And that includes us. Okay? Correct. Umiikot-ikot lang ang sistema ng ating buhay. That's why for the last 40 years, no? Magpo 40 years na from the time that we declared people power, yan ay nasa 38 years na tayo. 2 years na lang, magpo 40 years na. And 40 years represent a generation. 40 years represents a generation. And normally, alam mo ba sa history din ng mundo, kapag ang isang bansa ay hindi sumusunod sa design ng Diyos about the marriage, hindi sumusunod sa design ng pamilya, sa plano ng Diyos, pag hindi sumunod ang isang bansa, yan ay dahan-dahan nabubura sa mapa. Marami ng lahi ang nabura sa mapa dahil sa katigasan ng ulo. Dahil sa ignorance.
Oo. Kung hindi man ignorant, mga dineneglect ang wisdom na binibigay ng Diyos. At pwedeng mangyari yan sa atin na mabura tayo sa mapa dahan-dahan. Paano? Yung mga foreigners nagpupuntahan na dito. Nagpaparami na ng mga lahi nila, Oo. 'di ba? Ikaw ba pag Chinese ka tapos nag-asawa ka ng Pilipina, anong race ang mas gugustuhin mong mag-prevail? Ayun, ang Chinese, syempre, Chinese, nung siyempre. oo. Hindi mo gugustuhin mag-prevail ang Filipino blood kung ikaw yung lalaki, Oo. 'di ba? O kung ikaw British, halimbawa, nag-asawa ka dito ng Pilipina, anong race ang gusto mo mag-prevail sa pamilyang binuo mo? Natural, Yun, British oo. race, 'di ba? Kung American yung lalaki, ganun din. He wants the American race to prevail hanggang sa dahan-dahan matanggal ang dugong Pilipino. Alam mo ba, Mm. nagulat ako, ang dami ng mayayaman na Indian ngayon dito. Mga Bombay, Mm. dami na. Tapos, Oo, ang dami na oo, talaga. ang gaganda ng mga bahay, ang lalaki. My goodness. Sabi ko, itong mga tao to, mga banyaga, oh, tapos nag-i-enjoy ng buhay dito sa Pilipinas. Kaya nila gustong-gusto dito, nagsisiksikan dito. Alam mo kung bakit? Oo. Because of the democracy system natin. Democracy system na walang pakialaman. 'Di ba? So, wag ka lang magba-violate ng law. Oo. Yun ang concept ng democracy. May rights siyang maging masaya, may rights siyang maging free, may rights siyang maging, Right to freedom. oo, kung ano-anong rights, 'di ba? Oh, walang Oo. pakialaman hangga't wala kang tinatapakang rights ng iba, you can live freely and happy in a democratic country. Okay? Mm. And so, yung mga idea na pinapasok ng mga lawmakers natin para maging batas. Kasi para maging culture ang isang culture, kailangan siyang umpisahan sa batas. Mm. Okay? Kaya nga very alarming or very dangerous ang pagkakaroon ng divorce law, ang pagkakaroon ng same-sex marriage, ang Oo. pagkakaroon ng sogi law, etc., etc. Wala na tayong magiging kaibahan sa Amerika na napakataas ng crime rate. Sila ang pinakamataas na crime rate ngayon Hmm, sa mundo. Sila lang. pero mukhang ginagaya pa natin. Yes, because sa culture na nabuo nila dahil sa mga batas na pinagagawa nila. Okay? Dahil din yan sa batas. Kasi kung hindi mo naman gagawing batas, hindi susundin ng tao eh. Oo. Hindi siya bibilis na kumalat yung culture. Magiging mabagal, matagal. Generations ang bibilangin bago maging isang culture, ang isang gawain or attitude or habit. Pag ginawa mong batas, mabilis yan. Mm. Mabilis yan magiging culture. Okay? Kaya nga, nung naglagay ng annulment of marriage sa ating family code, naging culture ang hiwalayan. Mm. May annulment eh. Yun nga lang, hindi lahat nakaka-avail because kailangan din ng budget, ng pondo. Oo. Hmm. Totoo. Yes. So all Due, these are, ano yun? due process din. Mm. Yes, yes. All these ideas ang nagpapatakbo sa ating buhay. All these ideas na napag-usapan natin, good and bad, ay siyang nagpapatakbo ng ating gobyerno. The ideas that these colonizers have brought to us from the beginning. Mm. Samantalang, yung mga ideas na pinakakalat nila Confucius, nila Lao Tzu, nila Buddha, yung mga ideas na pinakakalat nila noon, before Christianity came, Mm. magaganda eh. Yung ideas eh. 'Di ba? It talks about relationship with people. It talks about relationship with yourself. It talks about how to how to enrich your life. Wala pang Christianity noon. And these Buddhism ideas, Confucius ideas, and
Lao Tzu ideas that they call philosophies ay nagpaganda sa buhay ng maraming Chinese at mga Buddhist. Mm. Pag in-embrace mo yung philosophy nila ng tatlong yan, siguradong gagaan ang buhay mo. Kasi may mga philosophy sila nakapareho sa sinasabi ni Jesus. And one of them is loving yourself. Loving yourself. Hindi nagturo sila Buddha ng love God kasi they don't know if there is God or what. Hindi nila na-experience eh. Hindi naman nila naabutan si Jesus Christ eh. Mm. Naunang nabuhay din yung mga yan before Jesus Christ came. And there are studies that they suspect that Jesus Christ went to India, Japan, in the Asia part para mag-aral. May mga traces, may mga evidences. Kasi from 12 years old hanggang 30 years old, si Jesus Christ nawawala sa Bible. Wala siya doon. Nagsimula lang ang kanyang pagtuturo, ang kanyang ministry when he reached 30 years old. Yun yung time na may nasulat na ulit tungkol sa kanya. Pero yung age 12 to 30 years old, how long is that? 10, 18 years. Mm. 18 years of life of Jesus missing in the Bible. Where experts discovered traces of evidences that Jesus traveled to the East to study the philosophy of these three big names. Kasi uso na ang papel noon eh. Kaya lahat ng philosophy nila na-i-store na sa mga books. And mukhang bibig ng mga tao. Magagandang culture ng mga tao. So, we live in a world of good and bad philosophy. So, to have a change in your life, dramatic change, embrace the good philosophy only. Which I did personally. Kung di pa ako nag-aral ng philosophy, hindi ko maiintindihan yung action ng mga tao. Kasi ito yung naka-store sa mind natin eh. When you embrace an idea, philosophy is the love for idea or the love of wisdom. Yun pala yung mas tamang definition ng philosophy. The love for a wisdom. Pag sinabing wisdom na kasi, tested na yan. Dumaan na sa pagsubok, dumaan na sa test, at na-validate ng to be a true idea. That became wisdom. Kasi wisdom is also applied science. Yun ang meaning ng wisdom, applied science. Bakit ginamit yung word na science? Because in science, 'di ba, meron kang hypothesis tapos patutunayan mo by conducting a study, a research, a survey method, 'di ba? Tama? Po. Kaya dadaan ka sa pag-aaral talaga, kaya tinawag na science. Na patutunayan mo yung theory mo kung tama o totoo by conducting a study. Study talaga. Then it will become a wisdom. Pag proven na totoo yung hypothesis mo, yung theory mo. Proven and tested. Diba? That becomes wisdom. And so, wisdom is applied science. Oh. So, kapag mali ang wisdom na in-embrace natin, talagang babagal ang progress natin or masisira ang buhay natin. Okay? Opo. So, here we are, the Philippines, the country that has many laws. No? Sobrang dami na ng ating mga batas. Nasa 5 digits na. Pag sinabing 5 digits, oo, it means nasa 10,000s, no? Nasa level na lang 10,000s ang ating mga batas. Eh, ang bansa daw na sobrang dami ng batas only reflects yung katigasan ng ulo ng mga tao. Pag sobrang dami ng batas sa isang bansa.
it reflects kung gaano katigas ang ulo ng mga tao. Okay? Kaya ito nakikita mo sa screen is only example of laws na nagpapakita ng katigasan ng ulo ng mga lalaki. Mga lalaki, oo. Oo, kasi hindi nag-i-invest ang gobyerno sa mga lalaki. 'Di ba? Yung Japan, after silang bagsakan ng atomic bomb, alam mo yung sumunod na ginawa ng gobyerno ng Japan, they invested with their people. Yung natitira nilang resources, ginamit nila para ipadala yung kanilang mga engineers, mga taong gusto mag-aral ng engineers sa Europe. Mm. Hanggang sa nag-uwian yung mga yan, sobrang daming engineers nila. Na walang ginawa kundi mag-aral. Kaya mabilis nakabangon yan after the bombing. Bakit? Because effective ang pag-i-invest sa mga tao. Mm. Okay? They are conducting their own studies. Kaya pag narinig natin ang Japan, sobrang tiwala tayo, di ba? Ano yung TV mo, Japan? Di ba? TV, Japan. Magaling yan. Magtatagal yung TV ko. Oo. Di ba? Totoo. Oo. Nabuo yung sobrang pagtitiwala ng mundo sa pangalan nila dahil pinanindigan nila. Totoo. Okay? Tayo, simula nung sirain ng World War II, ano na ba tayo? Since then. Ganun pa rin. Ganun pa rin, di ba? Marami nga tayo nagtatayo ang mga condominium, pero hindi Pilipino nakatira. Mga inchik, mga Oo. foreigner. Subukan mo pumunta sa Binondo. Ang dami nagtatayo ang building doon. At hindi Pilipino ang mga nakatira. Dahil sa ating foreign equity sa konstitusyon na 60% Filipino owned dapat, 40% alien, hindi sila pwedeng bumili ng mga lupa without using Filipinos. Samantalang sa condominium, na ipapangalan sa pangalan nila yung condominium title Oo. as foreigner. Kinwestiyon ko nga isang lawyer dyan eh. Sa isang condominium building, kailangan 60% pa rin yung Filipino owners eh. Di ba? 40% lang foreigners. So paano mo malalaman na yung ownership dyan sa building na yan ay 40% lang ang foreigners, ang foreign owned? Hindi ako masagot ng lawyer. Di ba? Katakot-takot na computation yan eh. Although kayang patunayan, pero walang gagawa because makikita na sobra-sobra ang pag-aari ng mga foreigners sa isang condominium. Very logical, di ba? Sige, puntahan na natin ang Garden of Eden, kung saan nagsimula ang marriage. Any questions so far? Wala naman po, sir. Okay, at least malinaw sa'yo na liliwanagan ka lalo sa nangyayari sa ating bansa. Opo. Okay. Now, maraming lalaki or nag-aasawa ang hindi nakakaintindi na ang marriage ay invisible institution. Invisible. Bakit invisible? Hindi naman malalaman ng tao kung kasal ka eh. Pag nasa labas ka ng bahay mo eh. Unless may suot kang wedding ring. Or kakilala ka. Or kakilala ka na may asawa ka. Diba? Kaya siguro na-imbento ang wedding ring to tell the people that you are married already. Bakit? Kasi invisible ang marriage eh. Nasa isip lang eh. So dahil invisible ang marriage, na hindi visible sa tao unless you show physical evidence, it requires an invisible foundation. Invisible din dapat yung pundasyon niya. Ano yun? Di yung kaalaman about marriage. Diba? Kaalaman, understanding, at application sa principles of marriage. Ano yung principle? Naalala mo sa ating previous session? Ano meaning ng principle? Paniniwala. Hindi. First law.
Principles are first law. Na siyang natural law. Oo. Okay? Natural law dahil hindi siya imbento ng tao. Hindi siya control ng tao. Hindi natin siya pwedeng baguhin. Okay? Dahil nandyan na siya before the human beings were born. That is called principle. Don't forget that, ha? Opo. Okay, don't forget that. Hindi subject sa ating interpretation or condition ang first law or principle. Hindi yan subject sa ating debate. Walang pwedeng magdebate sa first law. Sample ng first law. We reap what we sow. Anong tinanim mo, siya nga anihin mo. At isa rin yan sa philosophy ni Buddha na tinawag niyang karma. Oo. Magtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Magtanim ka ng masama, Aani ng masama. aani ka ng masama. What you reap is what you sow. Oo. You reap so. The problem, kung kailan ka aani ng masama, only time will tell. Di ba? Ganun din naman. The benefits sa pag-ani mo ng mabuti, only time will also tell. Yes, totoo. Okay? Hindi Oh. naman siya sabihin na baka next month meron na. Oo. Talagang may timing. Yes. Okay? May timing. At kadalasan, dumarating ito sa hindi mo inaasahang araw. Inasahang, oo. Yes. kaya nga hindi ka pwedeng mainip. Oo, dapat patient ka. Yes. Kailangan mo magtiyaga at kailangan mo magpatuloy lang sa ginagawa mong kabutihan. Dahil you never know, baka isang araw, oras-oras siyang pumapatak sa'yo, yung blessing. Oras-oras. Or everyday. Di ba? And most of the time then, hindi ito dumarating sa panahon mo. Dumarating ito sa susunod mong generation. Okay? Ganon magbigay ng blessing ang may kapal. Sa oras na hindi mo inaasahan or kadalasan sa mga susunod mong henerasyon. Mga anak mo ang makikinabang. Okay? Opo. Iyan. Kung naituturo lang sana ito araw-araw sa mga Pilipino, magiging mapagpasensya ang lahat ng Pilipino at hindi magiging stressful ang society, ang community. Napakataas ng stress level dito sa Maynila. Alam mo ba yun? Alam mo kung gaano kataas ang stress level? Yung pag pumunta ka sa kalye, Stress ka na. Oo, stress ka na. Bawat nagmomotor, nagmamadali. Bawat kotse makita mo, nagmamadali. Pag naharangan, nagpapatayan na kagad, nagpupukpo ka na kagad, di ba? Oo. Because everybody wants to survive on a daily basis. Everybody wants to eat, to have food on their tables. Everybody wants to have a slice of cake sa kanyang pamilya on a daily basis. At dinadaan yan sa pagmamadali, sa pressure, kapag hinarangan or may taong humadlang sa kanya to produce that food on the table for his family, ipaglalaban niya. Magi-struggle siya talaga. Makikipagpatayan pa siya. Stress na agad. Yes. That's the kind of society or community that we have here in Metro Manila. So what's the other sample of principle? Ito kasi yung mga principles na pag binayolate mo or hindi mo sinunod. Kasi dalawa lang option mo eh. Either you violate or hindi mo sundin or sundin mo. May built-in din yan na promises, blessing. May built-in din na punishment.
No need for courts or judges. Built-in na siya. We can never argue with principles. No human being can. It cannot give conditions to principles before we obey. We are not entitled to our opinions against it. We can only benefit from its built-in na benefits din if we choose to obey or apply them in our life consistently. At sabi nga ng Wikipedia, eto napakita ko na sa ito before, Wait po. hindi pa? Hindi pa po. Sige, pakibasa mo nga, Kat. Wait lang. Natural law. According to natural law theory, Wait lang. Medyo malabo kasi po. naka-cellphone ka lang? Apo. Okay. According to natural law theory, all people have inherent rights conferred not by act of legislation but by God, nature, and reason. Natural law theory can also refer to theories of ethics, theories of politics, theories of civil law, and theories of religious morality. Ayan. In the Western... Okay na. Thank you, Kat. Apo. Ang natural law daw ay conferred not by act of legislation, hindi galing sa Congress, hindi galing sa Senado, hindi galing sa mga konsehal, Hindi Republic Act. Oo, Ganyan. hindi sa Republic Act, etc. But from God. Yung bang naabutan na natin nandiyan na Wala tayong magawa, di ba? Law of gravity, nandiyan dyan na Wala tayong magawa. Kailangan yung law of gravity para tayo mag-function, para tayo paa natin dumikit sa lupa. Di ba? Kailangan yan Wala tayong choice. Hindi natin pwedeng sirain, gibain, or i-debate yan. So that's natural law, which is also called inherent sa ating buhay, sa ating mundo, that we have to connect ourselves. Kailangan natin i-connect yung sarili natin dyan sa natural law na yan. Otherwise, talagang maiiksi buhay natin. Yan ang sinabi ng mga common known philosophers kagaya nito, ni Galileo. Can you read it again also, Kat? Humans and all things on earth were subject to natural laws, which physics and mathematics could describe. Galileo Galilei Galilei. ay this scientist, inventor. I believe siya yung nag-invento ng measurement, yung panukat. Yung telescope, para makita yung solar system, He lived in the 15th century. Sabi niya, humans, tayo, at lahat ng bagay sa mundo, kasama yung mga animals, were subject to natural law na kayang sukatin or i-describe ng physics and mathematics. Nadi-describe nila nasusukat nila Wala tayong choice kundi umayon. Hindi natin pwedeng pakialaman ang nature, ang natural. Kagaya ng katawan natin, bahagi ng katawan natin. Pinanganak kang merong male reproductive organ, pero nasa isip mo, babae ka, pinaputol mo. Mga transgender. Oo. At ito pa isang nakakatawa. Tinatawag nila sarili nilang transgender kahit hindi pa sila nagpapatransplant. Di ba? Yung feeling pa lang. Feeling pa lang. Transgender. Transgender na siya. Ganyan ka-ignorante tayo Ganyan ka-ignorante Pilipino Naalala mo yung transgender na pinatay sa Subic ng American soldier? Si Medyo Jennifer Laude. Alam mo yung istorya nun? Binasa ko lasing na lasing sila galing sa bar. Okay? So di eto na. Lasing na, nagkakagustuhan na, nagkakaroon na ng kissing scene. Tinakbo na sa hotel, gigil na sa isa't isa, no? Nung inuhubaran na, nakita may pototoy. Sobrang gigil ng Amerikano, talagang binugbog niya hanggang sa mapatay niya.
Eh, mukhang babae Hmm. kasi talaga, eh, mukhang babae, Mm. ang ganda-ganda, eh. Nung inubaran na may pototoy, patay. Napatay sa sobrang ano, sobrang galit nitong Amerikano. Gigil na gigil na, eh, ikaw ba naman, eh, tapos makikita mo ay naku, ganyan tayo, eh. Transgender na agad yung tingin sa kanya, eh, hindi pa nga pinapaputol, 'di ba? Hmm. Sa Europe or kahit sa Western world, before mo tawagin sarili mong transgender, make sure that you have transplanted already. Mm, mm. Yun ang Oo, yun ang totoong trans nga, eh, trans. oo. Sa atin wala, eh. Inamin lang na bakla, transgender na. Nakakatawa tayo. Sobrang ano, sobrang ignorante natin. And sino pa yung mga scientist na nagsabing stay connected to nature. Gusto mo humaba ang buhay mo, stay connected to nature. Sino pa? Eh di si Buddha, si Confucius, si Lao Tzu, si Friedrich Nietzsche, mga big names yan sa philosophy. Mhm. Marcus Aurelius, pag inisa-isa mo yan sa history, pag-aralan mo sila, nako, talagang they have one thing in common, yung telling the people to connect to nature. Hmm. Now, ang natural law ay mababasa mo dito sa isang libro na 'to, okay? It contains the human being's history, it contains principles that are not negotiable, okay? Ang book na ito ay magsasabi sa atin na tayo ay ginawa ng Diyos at hindi galing sa unggoy, okay? Oo. Kaya 'pag Evolution of humankind. yes, kaya kapag in-entertain mo pa rin yang evolution na yan, ewan ko, Ah, hmm, magda-doubt ka palagi sa Biblia, oo nga, kasi yun magda-doubt talagang ka lagi. tinuturo. Yes. Kaya nga kung magiging lawmaker ako, papatanggal ko sa curriculum ng mga bata yung theory of evolution. Hindi natin dapat binibigyan ng doubt ang mga bata tungkol sa existence ng Diyos. 'Di ba? Hmm. Bakit mo bibigyan ng doubt yung bata? Kasi sabi ng isang pag-aaral, ayon kay Charles Darwin, tayo daw ay galing sa unggoy, bla bla bla. Oo, oo Oh, nga. bakit mo bibigyan ng doubt yung bata? Eh bakit hindi mo lang ituro yung sinasabi ng Bible na Diyos ang gumawa sa iyo? Very organized ang pagkakagawa sa bahagi ng katawan mo, 'di ba? Yung mata mo Hmm. tama ang pagkakalagay, yung ilong mo tama ang pagkakalagay, yung bibig mo tama ang pagkakalagay, yung tenga mo gano'n din, yung mga body parts mo sa loob ng katawan mo, organized, systematic, 'di ba? Kapag may pinasok kang pagkain dito, tutunawin sa loob, ilalabas din pababa, 'di ba? Mm. Napaka-systematic, organized ang ating katawan and yet people are telling everybody that we are not perfect. Isa pa Hmm. yan, hindi naintindihan yung salitang perfect. Perfect means alignment to the design. Perfect means being organized. Diyos na nga nagsabi, Genesis chapter 1, na He made the human being good. Everybody He created was good. And that includes the human beings. Ano ba yung good? In Hebrew, it means perfect. Everything He created was perfect. Nakasukat ng tama yung mga planets para hindi magbanggaan. Kalkulado rin ang pag-ikot ng sun, 'di ba? Pinag-aralan na lahat 'yan ng mga scientists. They made calculations, kaya nga naimbento yung oras, eh. So everything He created is perfect. Tao lang ang nagsasabing hindi siya perpekto. Alam niyo kung bakit sinasabi ng tao 'yan, lalo na sa mga makasalanan. Excuse 'yan, eh, 'no? Bago pa siya gumawa ng kasalanan, ini-excuse na niya. "Oh, I'm only human, ha." Kaya 'pag nagkaroon ako ng kasalanan later on, eh, intindihin niyo ako because I'm only human. Born to make mistakes. Excuse 'yan, inimbento 'yan ng tao to excuse themselves from sinning, na hindi siya i-judge ng tao, para hindi siya hatulan ng tao.
Tao rin ako kasi kayo din, 'di ba, nagkakamali? Oh. So it becomes a way of parang ano siya, scapegoat, 'no? Scapegoat para hindi ka batuhin. Kasi uso noon yung 'pag nagkasala ka babatuhin ka hanggang sa mamatay ka, eh. Hmm. Mm. So naimbento yang hindi ako perfect terminology as an excuse sa kanyang mga ginagawang hindi align sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos. Okey? Naintindihan mo na ngayon? Mm. Opo. Hmm. Kaya itong book na ito, hindi ito religious book. Bago pa nagkaroon ng mga religions, this book is already existing. Na nang dumami ang religion, gumawa sila ng sarili nilang version na pabor sa kanila. Okey? May mga religion na may sariling Bible at yung mga words doon pinapalitan nila para maging pabor sa kanila. Hmm. Lalo na yung INC, 'no? Galing ako sa INC. Talaga? Oo, galing ako sa INC. Yung librong ginagamit nila ay yun lang pabor sa kanila. Ano yun? Yung mga verses na may nakasulat na Iglesia ni Cristo at Church of Christ, 'no? Sa English Bible, 'pag Church of Christ yung nakalagay, ginagamit nila yun, lalo na yung King James version. Sa Tagalog na Bible, pagka nakalagay doon ay Iglesia ni Cristo, gamit na gamit nila yung librong yan. Kasi habang binabasa nila yan sa loob ng congregation, yung mga taong nakikinig na miyembro nila ay parang lumulutang sa langit, "O kami yan na sinasabi diyan na iglesia ni Cristo." And yet, they are pronouncing to the world that Jesus Christ is just a man, just a human being. Hmm. 'Di ba contradict? Mm. Sinasabi mo sa sarili mo iglesia ka, miyembro ka ng Iglesia ni Cristo na tunay na simbahan ng Diyos, and you are proclaiming to the people na yung Kristo na yan ay human being lang, tao lang. Oh. Hmm. Kaya the more members they have, the more makikita mo, wow, sunod-sunuran na lang ito. Hindi na 'to nag-iisip. 'Di ba, how can you claim someone and yet di mo kinikilala ang Diyos? Mm. Oo. Hmm. Ay naku, sakit lang ulo ko lalo. So, the Bible defines marriage as a covenant. The meaning of marriage is covenant. 'Pag sinabing covenant, ito ay kontrata with God. Mhm. Hindi siya tinawag na vow, kasi ang vow means promise, Mm, mm. okey? Sa human beings terminology, it's a mere promise. At meron pang kasunod na kasabihan niyan na promises are made to be broken. Inimbento rin ng tao 'yan, 'di ba? Oh, pag-usapan natin yung covenant. Itong covenant na 'to is a natural law na wala kang puwedeng idebate sa Diyos, "Lord, babaero ako nung pinakasalan ako, eh, tinanggap niya ako, eh, o 'di ito na. O Lord, sabongero ako nung pinakasalan niya ako, magtiis siya dapat." Hmm. You cannot do that to God because sa description ng family code na in-explain natin, pinag-aralan natin, diniscuss natin, you cannot bring your own terms and conditions to the marriage, Mhm. 'di ba? Hindi mo na rin puwedeng sabihin kay Lord, "Lord, maldita ako, pinalaki ako ng nanay kong ganito, dapat magtiis siya sa'kin, maldita ako, eh." Dapat mag-adjust siya. Oo, you cannot tell that to the Lord. Hmm. Oh, ano ba yun, para mag-a-adjust si Lord sa'yo? Mm. Walang gano'n. Hindi tayo entitled doon. Mhm. Hmm. It's a holy covenant before God as described in Malachi 2:14. Now, it's
the first and original institution in the world. It existed or continues to exist until today before mabuo ang mga gobyerno. Mayroon ng marriage bago mabuo ang barangay or kongreso or senado. Meron ng marriage bago pa nagkaroon ng mga kingdoms of men. And it's not a product of the state. No, hindi naman kasi estado yung nagdesisyon sa atin na mag-asawa tayo. Hindi tayo diniktahan na mag-asawa. Walang batas na naimbento para utusan tayo mag-asawa. Sa mga Muslim, meron daw. Kesa daw magkasala nang hindi kinakasal, ikakasal na kahit bata pa. Ganun sila. You will never see that in the Bible. It's their decision. It's their choice. At bawat desisyon ng tao na hindi naka-anchor sa Bible has consequences na hindi natin nagugustuhan. Nababalik sa mga mukha natin. Ano yun? Yung mag-asawang bata na nag-asawa, ano ang epekto niyan sa pamilya niya at sa society? Sobrang bata nila mag-asawa. Oh. Walang enough knowledge. Yes. How Tapos yung katawan hindi pa develop para Hindi pa magbuo ng another human being. Hindi pa ready. Hindi pa ready. The same consequences na nangyayari sa hindi Muslim. Diba? Kaya walang kinalaman talaga religion dito eh. Pag-asawahin mo ang dalawang batang Kristiyano. Anong kaibahan nila? Sa Ganun Muslim? din. Wala. Wala. Diba? The same lang. Oh. Kaya hindi involved ang religion sa mga ganitong decision natin. Na porke Muslim sila, mas mabibless sila because they are Muslim. Kahit mag-asawa ng bata. No, hindi ganoon. Walang ganoon. Walang benepisyong dinudulot sa buhay natin ang isang bagay na hindi dumaan sa tamang proseso. Okay? Opo. Ang isang lalaking bata na nag-asawa, hindi dumaan sa proseso ng pagiging matured na individual patungong adulthood, hindi pa yan ganap na qualified para maging tatay o husband. Ganon din ang nanay, ang babae. Ang isang babaeng hindi dumaan sa tamang proseso ng maturity, knowledge, experiences, physical, psychological aspect ng kanyang katawan, ay hindi pa nabubuo ang proseso para maging ganap na adult to enter marriage. Walang kinalaman talaga ang religion. Whether Muslim or Christian, the same effect that we will experience sa pagdidesisyon natin sa mga bagay na hindi dumaan pa sa tamang proseso. Okay, pakibasa nga, Kat. Apo. Everything that exists in your life does so because of two things. Something you did or something you didn't do. Ayan. Naintindihan mo sa Tagalog? Lahat ng ginagawa natin sa buhay ay may dalawang kadahilanan lamang. Ito yung mga bagay na ginawa natin o mga bagay na hindi natin ginawa. Yes. Kung may kinakain ka ngayon, yan ay dahil may ginawa ka before. Diba? Kung ikaw ay social worker ngayon, yan ay dahil sa pag-aaral mo ng social work course before. Diba? Kung wala kang pag-aaral na ginawa as social worker, magiging social worker ka ba ngayon? Hindi naman, di ba? Kaya ganun lang daw yan, sabi ni Albert Einstein. Kung ano man ang nangyayari sa buhay mo ngayon, yan ay dahil may ginawa ka before na maganda at inaani mo ngayon bilang magandang ani. So, connected din siya doon sa principle na sow and reap. Na sinasabi niya. And so finally, here's the chapter na nagsasabi dito sa dalawang human being na ito. Malalaman natin ngayon kung ano ang totoong sinabi ng Diyos sa kanila
Pakibasa mo nga, Kat. And God, wait lang po. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moved upon the earth. Yan, Genesis chapter 1, verse 28. Ang verse 26 ay nagsasabi, pakigugal mo nga yung verse 26, wala akong slide noon eh. Okay, wait lang po. Genesis. Let Let us make man. Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Yon. Yan ang verse na nagpapakita kung sa anong image ba tayo ginawa. Galing ba tayo sa image nino? Image ng Diyos. Okay? Yung image, ang ibig sabihin yan, yung totoong kahulugan ng image, hindi lang basta yung appearance na nakikita mo. Sa salamin, ano? Hindi yan ang tunay na kahulugan ng image. Ang totoong kahulugan daw ng image ayon sa Hebrew language, image means naglalaman ng lahat ng karakter ng Diyos. Kung anong meron inside and out yung Diyos, yun yung pinasa sa atin. Okay? Yun yung may kakayahan tayong maging small God, no? God. God, small God. Ano ba ito? Yung you can decide for your own. You can dominate the things around you. You have control over yourself. You have control over everything. Kaya mapipigilan mong masira ang buhay mo by just evaluating yourself kung ano ba yung mga kakayahan binigay sa iyo ng Diyos, because nandoon na yan sa loob ng pagkatao mo. Kaya nga inulit sa verse 28, sabi dito, and God blessed them. Na-curious ako, niresearch ko yung meaning ng bless. Ang meaning ng bless pala, pwede mo rin i-google. What's the meaning of blessed? Meaning of, ano nakalagay? Made holy, consecrated, used in mild expressions of annoyance or exasperation. Okay. The meaning of blessed is held in reverence, venerated. Okay. Blessed, made holy. Meron pang isa, mas fitting. Divinely or happily favored. Nakita mo? Doon sa questions. What is the real meaning of blessed? Divinely or happily favored. Ano kasunod? Teka lang po. Doon sa people also ask. People also ask, what is the real meaning of blessed? What is the full meaning? Divinely or happily favored, fortunate to have, do, or experience something. Okay, stop tayo dyan. This is coming from dictionary.com. Divinely. Galing sa Diyos. Divinely Okay? Or happily favored. Fortunate to have. Napakaswerte na meron siya noon. Nung bagay na yon sa pagkatao niya. Ito yung tawagin natin itong built-in. Okay? Built-in capacity to be successful someday. Built-in capacity to be happy. Built-in capacity to enjoy life. Yan ang binigay ng Diyos sa atin na siyang tinawag na blessed. And God blessed them. It only means na kahit sinong human being, kahit sinong tao yan, kahit pa Japanese, Korean, Filipino, Malaysian, blah, blah, blah. Basta human being, there is a capability inside of him to be successful someday. Dadaan nga, may own capacity. Individual capacity. And that includes the woman. Hindi lang yan sa lalaki binigay. Blessed them.
Blessed them, the male and the female. Mm. Both of them. Kaya, mapapansin mo, yung mga yumayamang tao, naging successful sa buhay. Ang sukatan ng tao, di ba, yung material things na meron siya para masabi Mm. natin successful. Di ba, ganun tayo magsukat? Napaka-successful niya, ang laki na ng bahay niya, ang dami nilang kotse. Mm. Pero iba ang manukat ng Diyos. Iba ang panukat ng Diyos. Gusto mo masabing successful ka? Talaga, sa paningin ng Diyos? Dapat meron kang ginagawa para sa akin. Para yung mga taong nabubuhay na hindi ako kilala, ma-realize din nila na meron silang capacity. Kapasidad din na maging successful gaya mo. Mm. Okay? Dapat napapakinabangan ka rin ng tao. Kaya ang Mm. hirap magturo kung paano gumanda ang buhay kung yung buhay mo mismo hindi pa gumaganda. Oo. Sabi nga, you cannot give what you don't have. Yes. You cannot teach what you do not know. Oo, kasi kung hindi mo na-experience yung tinuturo mo, that only means sa libro mo lang yan nabasa. And so here is God telling us na He both blessed the man and the woman. And God said unto them, ano sinabi? Instructions? Commandment? Ano sabi? Kat? Be what? Be fruitful and multiply. Okay. Pag tayo ay nasanay lang sa pakikinig sa simbahan, nasanay lang sa pagsunod ng hindi nag-iisip, which happened, ang fruitful naging multiply din. No? Mm. Pag dumami ang anak, ang tingin niya doon, fruitful siya. Hindi natin naintindihan na ang Diyos pag nagsalita ay may prosesong pinagdadaanan. Lahat ng ginawa niya kasi na bagay, dumaan din sa proseso. Para naging successful na mabunga. Ang punong mabunga ay dumaan yan sa proseso bago yan lumaki at mamunga. Anong proseso yon? Di ba? Sa science, pinag-aralan din yan. At kapag yan nagsimula ng mamunga, nagpapalit na lang na nagpapalit. Dito nga, habang nagsasalita ko sa iyo ngayon, may katapat akong malaking puno ng mangga na siguro centuries old na to, na hindi na natutumba kahit anong lakas ng hangin, hindi bumabagyo, kahit bumabagyo, nakatayo pa rin yung puno na yan at lagi namumunga ng mangga, laglag ng laglag. Kaya kung ang tao ay dumaan din sa prosesong ganyan, dahil natural product din tayo, at tayo ay namunga someday, ang bunga natin, uulit lang ng uulit. Hindi mawawala, hindi mauubos. Na siyang hahanapin ng tao para kunin yung bunga mo, yung fruits mo. Napakalawak nito i-explain sa totoo lang. Overwhelming ang explanation tungkol dito. Basta mapapansin mo, be fruitful, then And multiply. may comma. Napansin mo yung comma? Pag sinabing comma, that means you have to go through a process first before multiplying it. Okay? So, ang naging understanding ng mga Pilipino, simula pa sa ating mga ninuno, pag narinig nila sa simbahan na be fruitful at magpakarami kayo. Nagparami ng anak. Nakalimutan yung be fruitful. Oo. Kaya ang feeling ng mga Pilipino ngayon, hanggang ngayon, na kapag dumaming anak, ikaw ay fruitful and you are doing God a favor. Which is not. You are not doing God a favor kapag nagpakarami ka ng anak tapos hindi mo mapakain. Tapos later on, sisisi mo sa kanya. Di ba? Lord, sinunod naman kita. Nagparami naman ako ng anak pero bakit di ko mapakain? Kawawa naman si Lord, nasisi bigla. Ang una niyang utos kasi ay be fruitful. Maging mabunga ka muna.
Hintayin mo munang mamulaklak ka o mamunga ka para kahit na ilan ang i-multiply mo, kayang-kaya mong i-sustain, kaya-kaya mong pakainin. Make sense? Make sense, Kat? Hello, Kat? Ay, makes sense po, makes sense. Yung naiwan kasi sa utak natin, Mm. yung to multiply lamang. Oo. Nakalimutan yun nga, yung sinabi mo, na it's a process. Bago ka pumunta dun sa word na multiply, be fruitful muna. Kaya nga may comma. Oo. Hindi siya magkaparehong meaning. Oo, totoo. It's a process. Every time God speaks, He speaks of a process. Lahat ng natural na products niya ay dumaan sa proseso. And that includes the human being. Bago tayo ilabas sa mundo nga, kailangan nating dumaan sa proseso ng 9 months sa loob ng tiyan ng nanay natin. Di ba? Opo. Oo. Bago ka maging successful sa buhay, kailangan mo rin dumaan sa maraming pag-aaral at test. And once you become fruitful, na-discover mo na yung fruit mo, that refers to a career or something that you can offer to the world, a skill na pinakikinabangan ng maraming tao. Na kahit saan ka tumira, kahit saan ka sa bundok tumira, kung ikaw lang ang meron yan, sa lugar na yon, hahanapin ka. Ikaw lang yung, kaya nga importante sa ating career na meron tayong specialization. Meron tayong specialty. Diba? Sa mga doktor, they have specialty. Hindi ako bilib sa mga doktor na halos lahat sinasakop niya eh. General medicine. Lahat kaya niya gamutin. Pulmonya, etc. etc. OB-GYN. Kapag OB-GYN ka lang. Doon ka lang nakatutok. Diba? Bakit pati pulmonology gusto mo specialist ka rin? Unless dumaan ka rin sa proseso bago ka maging specialized or specialist sa pagiging pulmonologist. Di ba? Aside from being a specialist in OB-GYN. Di ba? Kailangan tumaan ka din sa tamang proseso. Oo. Parang masabi mong master ka na doon sa bagay na yun. Tayo mga Pinoy, sa sobrang gutom, sa sobrang hirap ng buhay, lahat pinapasok. Kaya ang tawag sa kanya, Jack of all trades, master of none. Master of none. Lahat diba? na lang gagawin. Oo, para lang Hindi naman makakain. effective. Oo. Kaya nga, merong mga tatay na kahit hindi naman tubero, nagtutubero. Para lang may makain. Hanggang sa matutunan na lang niya along the way. Pero yung mga unang customer, sisirain niya muna yon. Trial and error eh. Oo. Unless dinaanan niya yung pag-aaral sa bawat field. Nag-test na siya about plumbing, nag-test na siya about carpentry, nag-test na siya about masonry. Isa-isang field, isa-isang pag-aaral, may proseso bawat isa. 'Di ba? Opo. Kaya nating maging master of everything, pero may limitation yung ating utak. Ako, nagdesisyon ako, ang kaya ko lang talaga, marriage and family specialization, human resource management, music, and events. Yang 4 na yan. Yan yung specialty ko. Na doon ako tumututok talaga ng pag-aaral na up to now. Because I have to master all these fields na desisyonan ko maging specialist. Okay? So if every husband will only learn this before mag-asawa, aatras talaga yan. Ay, teka muna, di pa ako ready. Di pa ako fruitful pala para mag-multiply. Di ba? So, time check. It's 10:36. Overtime na tayo. What can you say about our... Ang sarap ba umaten lagi ng class? Napaka-fruitful din. Napaka-fruitful din ang ating discussion ngayon, sir. Oo, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Alam mo ba yung mga naunang batches sa'yo excited lagi bawat lesson, bawat module natin ng masterclass. Lalo na si Dr. Santos, yung taga Kabuyaw.
head ng Oo. Popcom sa Kabuyaw eh. Oh. Doktor na yun, medicine. Ang sabi niya, akala daw niya lahat alam na niya. Pero nung umattend siya ng masterclass dito, na-shock siya sa mga bago niya natutunan. At araw-araw daw or every week excited Looking Excited forward. siya. Oo. Na umattend lagi. Kahit nasa labas siya, kahit umattend ng event niya, naka-headset. Talaga. Oo, nagpa-participate sa class, sumasagot kasi lagi kong tinatawag eh. Oo. I have to make sure na attentive din yung aking participants para hindi masayang yung Opo. aking mga sinasabi. Tama. So, thank you, Kat, for your time and attention. Yes. Yes po. Thank you din, sir. Thank you then. So, see you again next Sunday. Yes po. Thank you. See you. Thank Bye. you. Bye-bye.